ka. I'll be straight and honest with you, ha. Na-involve ka sa isang fake news. Apparently, allegedly, sabi nila, may anak ka daw kay Sian Lim. Ano ako medyo taga Cavite kasi ako, so medyo patola. Okay. medyo feisty ako minsan. May love team ka ba na gusto mong balikan secretly? Sinong actress or actor ang hindi mo na pinagkakatiwalaan? Natuto na po ako. May artista ka ba na feeling mo naging diva sa set? May message na lang ako para sa Sige. kanya. God bless your heart. Oh my gosh! Ano siya, babae o lalaki? Oh my God! Natakpan ko ba? Ano kasi siya parang ano lang yun, matter of fact lang na hindi lahat na nakikita niyo sa TV ay totoo. Are we dreaming? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and with me is the star from the Viva Movie Box Up. She's not my sister, Miss Luis de los Reyes. Hello! Hi! Hi, Miss Aiko. It's good to meet you in Yes. person. Although I've been hearing so much about you, but it's finally good to see you, eye to eye. Yes. First question ko, Luis, how did you start sa showbiz? My God, parang I go way back. Ang home network ko talaga is ABS. Kasi I okay. started with them. So I started when I was 8 years old. Oh, wow! Medyo maaga. Parang 7 pa nga ako nung nagsabi ako sa parents ko na gusto ko talagang mag-artista. Tapos nag-workshop ako under Talent Center. And then, nag-audition ako for Ang TV2. Kasi medyo chismosa yung mommy ko noon. So sabi niya, parang may nag-audition sa baba. Sige, kapag lunch break mo, baba ka, audition tayo. And that's for Ang TV2. So I got in, tapos nag-taping kami, pero hindi rin kayo masyado nagtagal. And then, nag-commercial ako. Okay. Nag-commercial, and then bumalik sa TV5 nung parang ni-relaunch nila yung TV5. How old were you then when you were relaunched? I think 14. Okay. Bata pa rin. Oo, medyo bagets-bagets pa rin. Pero between that, parang nag-audition din ako for young kontrabida, bida. Kasi before parang walang job for 12 years old Yes. Kasi too young to have a love Parang team. awkward, age. Awkward. Correct. So parang sabi ko, sige magko-commercial na lang ako. And at that time, medyo booming yung business ng commercials. And then TV5. Tapos while nasa TV5 ako, nag-audition ako for, parang ano lang siya bit role in Pilyang Kerubin. Tapos from there, parang sabi nila, pumatok siya. Tumagal ako dun sa show na dapat, kasi yung show na yon para siyang per week merong mga guest. So, mommy ko noon si Maricel Soriano. Tapos nagustuhan nila. And then, nilaunch ako with Twin Hearts. And I guess the rest is history. Yeah, tuloy-tuloy ka na. Yung pag-start mo hanggang ngayon, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa showbiz? I think yung paghihintay. Kasi hindi naman lahat parang flowers and butterflies, maganda na yung role mo. Meron din akong parang nagpa-extra ako. So, sumasabay ako with my parents. Silang dalawa talaga yung kasama ko sa jeep, papunta sa taping, service. Tapos kailangan parang sobrang aga. Minsan sa ABS dun sa Mother Ignacia, dun yung, dito muna tayo magkita-kita. So, yun yung mahirap na part kasi parang medyo nawala din ako sa school. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-aaral ko. Parang nabawasan lang yung youth. Kasi I was working, but I was enjoying also kasi may mga ibang... earning. Yes, earning. May mga naging kaibigan ako na kapwa-bata din. Were you the breadwinner in the family? Not really. But you're just helping also? Oo. Parang nung bata ako kasi may daddy sa police officer. Wow! Mom ko naman retired nurse. So, hindi naman kami parang... Kailangan na Oo, kailangan na kailangan. So, mas sa gusto mo na lang mag-artista? Oo. Okay. Parang nag-inerte lang talaga ako. Okay. Nag-inerte lang talaga ako na gusto kong maging artista. Pero hindi naman as in parang... Yung kailangan talaga, there's a need. Oo. So, I guess parang mas yung pag-help mo is by choice. Yes, Yung just because sinasamahan ka talaga. Yung dad mo is a police officer, paano niya tinanggap na mag-artista ka? Kasi di ba, pag sinabi mo police officer, medyo strict, di ba? Oo. Actually, nung
para nakita niya na, uy, nagtutuloy-tuloy na ako sa pag-artist. Siguro around 9 or 10 years old. Sabi niya, sige, magre-retire na lang ako para, matutukan ka? Oo, matutukan. And at that time, syempre, wala pa mga Waze and Google Maps. Correct. So, as in, mapa yung tinitinan niya papunta sa location or kunyari mga audition or VTRs in Makati. So, siya talaga yung naging driver. Tapos, mami ko, siya yung para naging... PAPA assistant Oo, mo. PAPA assistant na parang, manager. Road manager, oo. Alam mo, ako, umabot din ako sa point yung mommy ko at daddy ko, yung stepdad ko, ganyan din, parang sa'yo. Naging strict din sila, pero parang talaga naging hands-on sila sa akin. It feels so good also, no? Natutok yung pamilya mo sa'yo. So, Luis, along the way, syempre, marami dyan sa mga pinagdaanan mo, yung pag-iintay, yung feeling mo na parang, oh my God, ba't ang tagal? Minsan may project, minsan wala. Di ba? Ang hirap nun yung waiting game, tapos yung awkward stage. Then, there's fame. Syempre, andyan kakaakibat ng fame, intriga. Lately, na-involve ka, I'll be straight and honest with you na-involve ka sa isang fake news. Apparently, allegedly, sabi nila, may anak ka daw kay Sian Lim. Paano mo pinagtanggol yung sarili mo doon? Actually, yung issue na yon parang sobrang antagal na niya. Pero parang every year, para siyang recurring news. Oo, para siyang recurring news na merong subscription. Oh my gosh, So, I think, una ko siyang nabasa 2021. Parang pandemic. Tapos, may mga nag-message na sa akin, mga pinsan ko na, uy, nakita ko na ganyan. Ay ko, wala yan, fake news. And then, I think last year, yung sabi ko talaga sa handler ko, ate ka, napapaaway na yung mga kaibigan ko. Kasi pumapa, syempre, sa mga social media, ganyan, as pinagtatanggol. Sabi ko, no need. Sige, labas na lang kayo ng statement. Kasi parang unang-una, hindi kayo magkaano-ano ni Sian. Nagkakilala na ba kayo? Nag-work kayo? Yes, we work together. I think 2019. Okay. So, meron kaming movie together. Okay. Tapos, ang nakakatuwa pa, yung mga pictures na parang nilalagay nila doon, parang 2016, 2015, hinawakan ko lang isang bata. Oh my God. So, kinonect-connect nila? Oo, kinonect. Ang galing nga eh. Grabe ang fake news na yan, no? Oo, sobra talaga. Did you feel along that intriga and fake news na naapektuhan ka? I think, mas may mga worst pa akong mga intriga. Really? Like? Before I left Channel 7. So, meron ako mga issues about that. Kasi, ako medyo, taga Cavite kasi ako. So, medyo patola. Okay. medyo feisty ako minsan. Lalo na before, parang wala ka naman talaga mga social media manager. Correct. Ikaw lahat. Oo, ako lang lahat. So, nagre-reply talaga ako. Medyo hindi nila nagustuhan yung response ko. So, kinuyog ako. Naalala mo pa kung ano yung pinatulang mong issue nun? It's about love teams. Okay. So, anong sabi mo? Pinatulang mo talaga? So, nag-trending siya. Kasi yung ex-love team ko, meron siya naging ka-love team na mas nag-boom. So, parang nag-comment lang ako doon na hindi naman talaga pertaining to their love team. Na parang sinabi ko na hindi lang yun yung realidad. So, ako yung naging tag nila sa akin is realidad. Okay. Kasi parang lang yun, matter of fact lang na hindi lahat na nakikita nyo sa TV ay totoo. Yun lang yung gusto kong sabihin, pero syempre na-spin na nila. And ang dami ding fans. So, yun yung para sa akin kasi pinakamasakit kasi pati nanay ko, dinamay nila. Pati pamilya mo? Okay. So, What hindi was lang the most painful word na nabasa mo about your family? Sana mamatay na yung mama mo. Oo, napaka-intrimitita, maldita, ganyan. Parang okay lang ako sabihan mo ko na mamatay na ako, ganyan. Pero wag yung pamilya ko, wag talaga. So yun yung way mo para ipagtanggol ang pamilya mo. Sumagot ka. Sumagot ako. Kaya ka naging Miss Realidad. Tama? Oo. So parang ayan, napapala mo kasi puro realidad ka, ganyan. Ito yung realidad ngayon na parang ayaw namin sa'yo, mga ganyan. So, tinake ko lang yun kasi parang at the end of the day, parang wala kang magiging tama. Kung ano yung nasa isip nila, hindi mo na mababago yun. Correct. So, anong tingin mo, Luis, na pwede mong, like yung ngayon, di ba? Very, talaga ang social media now. It can make or break you. Anong ma-advise mo sa mga kapwa-artista nating nanunood kung how to handle bashing online? Actually, ako medyo gusto ko pa rin pumatol. Pero siguro out of sight, out of mind.
Ngayon kasi parang hindi na rin ako masyado nagpo-post. Or okay na rin ngayon yung social media kasi you can filter words na alam mong makakasakit sa damdamin mo. So yun, madami na ako naka-filter na words. And also, hindi na ako masyado nagbabasa ng mga comments. Yun talaga yung pinipigilan ko kasi minsan may lalabas at lalabas ka eh. Kasi that makes us human. Oo. Diba? Parang kahit sabihin mo na tao lang din kami, pero sabihin nila, hindi, artista ka eh, pinasok mo na yun. So parang, edi talo pa rin tayo kasi ibibigay nila yung card na artista card. Artista ka eh, alam mo yung pinapasok mo, dapat bato parang ka. parte to. Parte to ng trabaho mo. Oo. Did you ever go through social media detox? A lot of times. A lot of Did it times. help? Hindi rin. Kasi parang in this day and age, hindi mo may iwasan na pumasok ng social media. Oo. It's parang mapa-text man yan kasi ang dami ng mga messaging app ngayon or simpleng gusto mo mag-post ng photos. Correct. Yung mga photos na yun, syempre gusto mo maging proud or alam mo yun, parang gusto mo lang makita na, hi, andito pa ako. Or you just wanna share to the people who supports you, ganyan. Pero, ayun, wala, nagwawagi pa rin ng social media. At saka kasi, for example, since artista tayo, we have to promote some things. So, minsan, kailangan din ng tulong from our social media. So, ganun din. Hindi mo rin talaga bibitawan. It's a matter of how you deal your demons, kumbaga. And you choose just the battles, the right battles for you. Yes. Yeah. What is your message to your now self? To not be, parang hot-headed. Kasi medyo hot-headed ako in terms of, for example, meron ako mga nakikita about my family or my personal relationship. Because my fiancé kasi non-showbiz By siya. the way, congratulations. Because Thank you. I was about to congratulate you because you're now getting married soon. Yes. Di ba? At least yung pagiging hot-tempered mo for a time, eto na, you're getting married. Oo nga. And you're so happy. Diba? So, congratulations. Thank you. Yeah. Thank So, you. ano nilook forward mo dito sa another journey and chapter ng buhay mo? That you're going to be a missus, you're going to be a wife. Yes. Actually, me and my fiancé, meron kaming ginagawang tradition. Gagawing tradition kasi sinimulan namin recently. We had an alignment meeting. Kasi okay. parang gusto namin maging on the same page, mind, soul, lahat talaga. So, inalign namin lahat. And I'm just excited kasi nakikita ko kung ano yung trajectory ng buhay with him. In my thoughts, in my own words, and his. So parang ang saya lang isipin na Is that with the formal, parang consultation or kayong dalawa lang yan? kaming dalawa lang actually. Parang ang sarap gayahin yan. Parang may natutunan ako ngayon, Alignment, ang tawag? Alignment meeting. Parang sa Alignment meeting. parang Ang sa taray. company, alignment meeting. So, ginawa namin yon parang to look outside our relationship. Correct. So parang may checklist kayo? Meron kami mga checklist, meron kami mga 1-year goals, 5-year goals, long-term goals, kung ano yung nakikita namin na hindi makakatulong sa relationship namin. Scratch out. Oo, scratch out, kung ano yung gusto naming suportahan na goal nung isa. Kasi syempre, meron lang kami mga pare-pareho eh. Meron pa rin kaming individual goals. And yun, parang ang saya lang isipin na may isang tao na handang umupo at pag-usapan yung future with Just you. to be aligned with your trajectory in life. Kasi it's Bongga. parang it's partnership. More than the title itself, the Mr. and Mrs., it's a partnership. Tama. Even before naman na girlfriend-boyfriend kami, parang lahat ng nagiging problems ko, nagiging problems niya. Parang ano talaga kami, partner talaga kami. He's my best friend. Alam mo, minatutunan ako kay Luis ngayon. Gagawin ko, alignment meeting. Mag-meeting muna tayo. Mag-checklist tayo. Pag may mga hindi ka, check, cross, di ba? Ang At ganda. saka meron kami mga ground rules na hindi ka pwedeng mag-walk out. Huwag matutulog na magkaaway. Oo. And also, kunyari kung meron kang nasabi, mag-sorry ka. Yung mga ganon, yung mga simpleng bagay na hindi lahat ng argument kailangan Patulan. patulan. Oo, bilang ikaw ay Miss Patola dati. Oo, Miss Patola parang talaga siya ako dati. nag-ground sa'yo ngayon. Oo. Pero Luis, naintriga ako doon sa title nung yung Viva Movie Box app nyo, She's Not My Sister. Ano yun? Bakit She's Not My Sister? Kasi for the longest time, parang akala ko ako na lang yung anak. Meron akong sister sa story talaga, pero nawala siya. And then eventually, may nag-resurface na siya daw yung sister ko. And I was a little skeptic
kung sino ba talaga siya. As anyone siguro na bigla mag-a-appear sa'yo na, "Ay, kapatid mo ko." So, doon nagre-revolve yung... It's now streaming, right? Yes, it's now Oo. streaming. So, can you invite them and on where to watch this, She's Not My Sister? Oo, yun talaga yung She's Not My Sister. Ay, kailangan nyo panoorin ng She's Not My Sister sa Viva Movie Box. Bagong platform siya from Viva. So, kailangan nating suportahan ang gawang Pinoy. At syempre, suportahan nyo ang Viva Movie Box dahil ito na, naging sikat kasi yung mga stories na ganyan sa ibang bansa. And now, it's here in the Philippines. At syempre, merong Viva Twist. So, ayan, sana hindi po kayo magsawa na manood ng iba't ibang story dahil hindi lang po ang She's Not My Sister ang nasa Viva Movie Box. Sobrang ang daming stories Oo, talaga. kasi ang daming pinoproduce ng Viva ngayon sa app nila. And in fairness, ang gaganda ng mga episodes niya. And it's shot in vertical platform, no? Yes, vertical. So, kasi so parang ang daming tao ngayon na sobrang short term lang yung attention span nila. Lalong-lalo na yung mga kaibigan nating mga kasambahay na pag during their breaks lang, ito yung pinapanood na platform talaga, yung mga bilisan, no? Oo. Bilang Miss Patola ka dati and Miss Realidad, may game kami hinanda sa'yo. Oh my God! So, titignan natin kung papatol ka ba. Pag hindi ka pumatol sa realidad na question namin, Luis, mapainom ako. mapapainom ka ng soju. Diba? So, may hinanda kami here for you. So, truth or dare? Number 1 question. May love team ka ba na gusto mong balikan secretly? Sagot or lalagok ka ng tanghaling tapat? Aling tapat. Oo. Parang pwede bang sabihin ko ng oras ngayon? Oo. Ngayon po ay mag-aalauna pa lang po. Oh my God. Ayaw niya sabihin. So, meron nga siyang secretly na ka-love team na gusto niyang balikan. Oh my God. So, magsa-search na lang ako sa Google kung sino yung mga naka-love team niya. Ayan. Pagdasal niyo po ako. Alam mo, nagbago na talaga siya. Hindi na siya Miss Patola. Dati sinasagot niya yan. So, alam mo, gagawin ko yung alignment meeting na yan. Question number 2. Sinong actress or actor ang hindi mo na pinagkakatiwalaan? Malalasing natin siya. Ayaw niya talaga sumagot na. Oh my gosh. Ayaw niya na. Natuto na po ako. Natuto na siya sa realidad na hindi dapat lahat ay pinapatulan. Kaya cheers and tables. Feeling ko hindi na naman niya sasagutin to. So lalasingin lang natin si Luis. Ang star ng She's Not My Sister. May artista ka ba na feeling mo naging diva sa set at hindi mo na kaya or carry makatrabaho? Oh my God, so meron na naman. Diva ba to? Star, ABS, o ano? Meron? Gusto ko yung tumaas. Oo. Tumaas yung kinabahan. Oo. Ay, shucks, meron. My God. Ano na lang, may message na lang ako para sa Sige. kanya. God bless your heart. Oh my gosh. God bless your heart. Manood ka na lang, She's Not My Sister. Ano siya, babae o lalaki? Oh my God! Natakpan ko ba? Oo. I-bleep namin. Talaga, chismos as marites. Eto, may nakasamaan ka bang loob ng isang artista? Feeling ko mauubos sa isang bote. Ang hirap mag-promote ng She's Not My Sister, ha? Ayaw Hirap niyang, pa. Kuya Moises, ha? Felipe, ha? Ayaw niyang... Kuya, may ang hirap kumita ng pera. Oo. Nalasing si Luis, my God. Mabait Sarap talaga pala yung siya. grape. Oo. Siguro feeling ko iinumin niya to. May time ka bang niloko ka o sinabihan kang mali tungkol sa career mo? Meron bang specific? Ano kasi siya parang general Okay. So, iinom ka ulit? Iinom na lang ako. Sira ulo ka, She's Not My Sister, ha? Pinag-isip mo nagsulat ako, na? tapos biglang iinom ka rin pala. Nag-intay ako kung sasagutin mo. Nakakaloka ka, Luis. So, ito na lang. Sino sa mga pinaka-toxic na co-star mo or kaibigan mo sa showbiz? Paano nyo magiging kaibigan isang toxic na artista? Meron ka bang naging kaibigan mo na toxic? Parang wala naman. Wala. Oo, wala. Kasi sobrang ang liit lang talaga ng circle ko. Oo. With, mas non-showbiz kasi yung friends ko talaga. So, mas Tapos- healthy sa tingin mo na non-showbiz ang kaibigan mo kaysa sa mundong pinag-iikutan natin? Medyo, kasi parang
mas nagiging grounded ka. Mas nagiging, hindi ko naman sinasabi na hindi totoo kausap yung mga artista. yeah. Pero merong wisdom na nabibigay yung mga non-showbiz friends I agree also. And I think those your friends na who are outside your world, your real world, I think are the ones who will keep you grounded. And who will constantly remind you na, hey, mali yan bakla, mali yan sister, di ba? Oo. Tsaka sila yung palagi nanonood na, alam ko yan. Parang sobrang yung acting mo doon, di ba? Tama. Parang I agree. Kasi pag kunyari kapwa-artista mo, meron pa rin hiyaan na... May filter pa rin kahit Correct, paano. oo. Meron pa rin reservations, no? Ayaw na kita pahirap painumin kasi ikakasal ka na. Naiingit ako, ikakasal ka na. So, hindi na kita painumin. Invite mo na lang sila sa She's Not My Sister. Ayan, akala ko yung uwi ko na. Pwede naman. Regalo ko sa'yo bilang ikakasal ka na. Di ba? Thank you. Ayan, inuulit ko po, sana supportahan nyo ang She's Not My Sister. Streaming na po yan in Viva Movie Box. I-download nyo po yan every Mondays. Pero yung subscription sobrang mura lang. So, afford na yan. So yan, supportahan nyo She's Not My Sister. Siyempre, kasama ko po dito si Miss Lilette at si Andrea Babera. Ladies and gentlemen, Miss Louise de los Reyes. Thank you! Enjoyin nyo na ang pagiging miss niya dahil soon to be magiging misses na si Miss Realidad and Miss Patola No More. Patola no more. Patola No More. Congratulations! Thank you, And it's really thank good to you. meet you. And I hope in this new journey of your life being a wife will be a successful one and a blissful one. God Yes. bless you. Thank you. And kung sino man yung artistang sinabihan mo, God bless your heart. God bless your heart. Oo. Bawal hindi ba? And then with kindness naman, God bless your heart. Yes. Ladies and gentlemen, Miss Louise de los Reyes. Thank you. Thank you. Thank you.